Baras! Baras Rizal! Baras! Magigay tayo lahat! Magingay para kayo! Raffian nga pala para sa di pa kilala. What's up? What's good? What's poppin'? Yun, nga pala si Raffian at andito na naman kayo sa aking YouTube channel. Yun, maraming salamat sa pagpunta dito sa aking channel, sa paikitambay at syempre sa paikisama sa aking trip. Yun, maulan dito, maulan din ba dyan? Ingat kayo dyan. Madulas sa mga kalsada at kung ano pa man. Pero yun, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating trip na naisip na yun, balikan yung mga laban ng mga asali pa sa isabuhay. Yun, at para sa episode na to, ano na ba? Ang dami na din nating episode. Yun, episode 70 na tayo. Pero yun, huwag natin patagalin pa para sa episode 70 ng Raf Said. Panoorin natin ang laban ni Jonas at ni Saint Ice. Ice! Second Sight 14, dito pa rin, Metro 10 Pasig, huling laban na ngayong gabi, isang pinakamalaking shoutouts sa lahat ng mga kasama natin. Mag-ihay kayo lahat para sa huling laban natin ngayong gabi at para sa sarili nyo. Yun, nandito din ako nung live, kaya hindi ko din siya agad pinanood pagka-release bilang suporta na din sa flip top. Tsaka yun, para din medyo nakalimutan ko na siya. Kaya ayun, tingnan natin. Hey, live at syempre suportang tunay online sa lahat ng mga naniniwala pa rin sa flip top pagkatapos ng 16 na taon natin o pang 16 na taon na to. At syempre, Flip Top official merch, silipin niyo yan, mga bagong disenyo. Suot rin ni Kuya Kevs, bagong disenyo, pero hindi nyo kita sa camera, makikita niyo yan online. High Minds, Real Jokes, Black Manila, Ulap, RX Panda, Unhinged, Toyo Wear, Linya Linya, lahat ng tulong suporta. Shoutout sa Black Manila, sa Crown Manila, yun, sa lahat. Tas ito nga pala, promote ko na din. Ito yung merch, bagong labas na clothing ni Saint Ice, yun, kaya sinuot ko din siya ngayon. Pray for us. Yan. Check nyo yan, no? Ayan, no? Kita nyo ba? Pray for us dito, tapos may backlit din yan, men. Ayan, tingnan nyo. Quality yung likod nyan, pre. May praying hands. You know what I'm saying? Yun, supportan nyo din yung clothing ni Saint Ice. Solid din. Solid na design, solid na quality. Yun, kaya supportan nyo din. PM nyo lang siya sa Facebook o para malaman nyo kung paano. Check nyo sa Facebook page niya kung paano maka-order. Supportan nyo din yan. Supportan nyo din lahat ng hustle na ginagawa ng mga MCs. Yun, game na. Belated happy birthday ulit kay CJ. Happy birthday, CJ. Maraming salamat palagi. At sa kanan ko, Bulian, Cavite, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Jonas. Sa tuwing nakikita ko ang dede mo, parang gusto ko na makisip-sip. At sa gitna ng dalawang bundok, parang trip kong mapunta sa liblib. Sinasabon mo ito na yung si Blizzard sa gilid. Sa nakikita ko ang dede mo, parang gusto ko na makisip-sip. At sa gitna ng dalawang bundok, parang trip kong mapunta sa liblib. Gusto ko lang po salamatan mayor namin si Mayor Kevin Anarna at si Makoy Amutan at syempre si Boss Esther Anarna. John, sa aking asawa. Uli. Egocentric 7-4 kill yun sa Ulap Unhinged, lahat. At sa kaliwa naman, Paranaque City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Saint Ice. The blood, the sweat, the tears, nabitaw ang dreams na babasagin. Pray for us. Bubog, kaya kong gawin na chandelier. Ni kailan hindi nagpabida, laging nasa likod ng pila. Nandun na yung eyes sa second sight, ayaw nila yan na makita. Paranaque City, see the
Revere, AOJ, MMA, Index Salon, Rich Rooftop Bar, Bistro, Crown Manila, High Minds, 8 Methods, Kilos. Yun, supportahan natin yung music ng mga MCs. Yan, check nyo yan. Para silang ginamit sa intro nila yung mga kanta nila. Yun, supportahan natin. Check nyo sa mga streaming platforms. Yun, meron din akong 2 kanta sa Spotify. Supportahan nyo yan. Madadagdagan na yan. Malapit na. Yun, game na, puta. At nanalo ng coin toss si Saint Ice. Pinili nga ba una? Si Jonas. Tigdalawang minuto dapat. Pakinggan natin to. Isa po ay 20-25 seconds side 14. Unang banat. Jonas. Yo, pagpasensyaan nyo na, hindi quality yung boses ko. Pero laban pa rin, game! Yun yung commercial lang. Bago yung laban na yan, nagkausap kami ni M-Site, ni Saint Ice na ayun, narinig nga daw niya na hindi 100% yung boses ni Jonas. Tapos ko siya, baka naman mind games lang. Syempre, yun, para siguro makampante. Pero sinabi din niya dito, kaya palagay ko totoo naman kasi mapapansin nyo din siya sa ibang parte ng video. Kaya, yun. Siya si Ice Rocks na hindi sumikat kasi supot at OA. Tas nag-comeback bilang Saint Ice na bugok mag-wordplay. Kung sa Ice Rocks at sa Saint Ice hindi ka naging okay, baka kailangan mo na talaga ice for sale. parang duda dun siya. Hindi niya alam yung... Inisip niya ba yung kasunod na sasabihin? Baka kailangan mo na talaga ice for sale. Sinayang mo yung dati mong pangalan, di ka ba nang hihinayang pre? Alam mo bang nung Ice Rocks ka pa lang tol, wala na kaming pake. Nagpalit ka pa ng rap name, nag-iisip ka ba? Hindi ka na nga sumikat sa dati, nagpalit ka pa. Utang ina. Kaya ang tangi ko ma-advise para sa katulad mo, itigil mo na lang Ice, di ka talaga para sa ganito. Ako madaling na-recognize kasi mas nice ako sa'yo. Kaya kahit anong ice mo pa dyan, Ice, panis ka sa ice ko. Ano, gasgas na ba yung ice? Pwes gagasgasin ko ng gagasgasin yan at hindi ako mapapagod. Normal na ginagawa yan sa ice kapag kinakayod. Eto, tinapat nyo sa akin, marami pa ritong mas better. Puta, magmumukha tong tube ice na sinalang nyo sa blender. Teka. Puro ice yung nagamit, malamang magalit na naman to. Kesyo, wala na ba kayong ibang maisip? Paulit-ulit na lang po. Puta, nagpipredict ka ng kapredict-predict? Hayop ang lupit mo. O sige, pag nagbanggit ka rin tungkol sa akin magagalit ako sa'yo. Kasi nung laban nila ni 3D, pinredict niya, puro ice daw yung sasabihin. Gago ka ba, pre? Anong gusto mo, Saint Ice? Mag-wordplay kami sa'yo tungkol sa kape? Panginang to, ang pangit mo kalaban. Hindi pwedeng banggitin yung pangalan. Ano yun? Gusto mo sapakan tapos bawal kang tamaan? Tangina, okay lang mag-predict, pero wag yung masyadong halatado. Kulang na lang sabihin mo sa tao, hulaan ko, gusto mo akong matalo. Tangina. Yung technique ni Pistolero, Brad, wag mo nang gawin. Hindi yan tatalab sa mga tulad kong praning. Bukod pa dyan, hindi yan pamantayan ng galing. Panay hula ka sa rounds, tangina, Madam Auring. Sige. Kung talagang magaling ka, hulaan mo nasa isip ko ngayon. Tama ka, pare. Yan talaga nasa isip ko eh. Wala kang sinabi. Solid. Round 1 pa lang, pinakita ko ng walang palagtong contender. Saint Ice ka lang, samantalang ako ang pinakamalupit na icebreaker. Yeah. Round 1 ni Jonas, yon. May mga jokes pa din na pumapasok, tas yun, natripan ko yung isipin mo yung sinasabi ko, yung sabihin mo yung iniisip ko, tas wala kang sinabi. Okay yun. Pero siguro dahil din sa recent performances, recent battles ni Jonas na sobrang gaganda nung pinakita niya, panimula niya, tapos
dito sa event na to, sila yung main event. Siguro yun din yung naging problema kasi siguro tumaas din yung expectation sa kanya na dapat mahigitan niya yung previous performances, previous form niya para siguro mas ma-appreciate. Yun din kasi pakiramdam ko yung mahirap pag sobrang ganda ng pinapakita mo sa mga ilang laban na parang nagaanap sila ng mas malakas pa. Kasi kung napanood natin yung laban niya ay Zendlock, sobrang solid nung round 1 niya doon. Yun yung mga laban niya bago tong laban na to. So may mga magaganda pa din naman, pero pakiramdam ko lang kung pagbabasihan, hindi tamang pagbasihan yung mga yung mga nakaraan niyang laban Kumbaga mag-focus dapat dito sa battle na to. Pero palagay ko lang nakaka-apekto yun kasi sobrang benta nga ni Jonas talaga pagpasok ng laban na to. Kaya yun, pero maganda pa din naman. Nagustuhan ko yung mga jokes na lumulusot, yung Ice for Sale, yung nagpalit ka pa ng pangalan, yung sa dati nga wala kaming pake, tapos yung Ice tungkol sa mata niya naman, tapos yung nasilip niyang angulo tungkol dun sa pagpipredict ni Saint Ice ng mga sasabihin. At yun, pakinggan natin yung round 1 naman ni Saint Ice. Yeah. Ang pinakamalupit na icebreaker. Napansin nyo yung banat niya? Familiar yung cadence, rhyming, tsaka tema? Putang ina, kaya pala kanina si Lip Cram kalahati lang yung puwersa. Pues, wala kayo sa tangina, 2x2 pa din kayo dito, sa buhay na nga. Pues wala ka sa buong 2024 lumagari. Patay kayo sa akin parehas pare, kung gusto nyo yung 2x2 magkahati. Tapos yung sinabi niya mga wordplay tungkol sa ice, sinayang ko doon pangalan ko na Ice. Ice lang yun. Pero ikaw malamig mamaya kasi ice blood cold. Ngayong gabi, ikaw may tulog sa atin tila binetching MP Light. Ngayong gabi, malalaman sino sa atin ang mas legendary ice. Sunog sa init na itong yelo hanggang tong gatas ma-sterilize. Ikaw may 4 na paningin pero ako lalagpas ng second sight. B-side game! 4 na paningin second sight, tapos yung sterilized na milk, 'di ba, yung sa gatas, tsaka si tawag ni Jonas sa kanya Milky Man, 'di ba? Lagpas ng second sight, B-side game. Kasi meron kang foresight. Pues sipat ko madadaya mong galawan recently. Jonas, 4 lang paningin mo, yung sa akin 4 na milyon na parang DMT. Para makuha loob nyo at agarang magpatawa, pagsampa pa lang nito, siya'y sumasayaw na, galawan mo masagwa. Tapos magpapakilalang, ako nga pala si Zaito. Yan ang galawan ng weirdo, kaya pala malakasan yung milk mo galing sa lata ng nido. Magbabanggit ng WAC MCs, si Tito Badang, pang desperado na cheat code. Makanakaw lang ng reaction, content ni Gago si Tito. Kung ako overtime, nakaw lang na si Tito Badang, pang desperado na cheat code. Makanakaw lang ng reaction, content ni Gago si Tito. Kung ako overtime, ikaw before content ni Gago si Tito. Code, makanakaw lang ng reaction, content ni Gago si Tito. Kung ako overtime, ikaw before time, madaya ka. Pwede ka sa... Kung ako overtime, ikaw before time, madaya ka. Pwede ka sa politika, Jojo. Di pa nagsisimula, bumibili na ng boto. Talagang smooth ang bagsak ng linya pag kino-condition yung ulo. Oo, mind conditioning. Pinubulag niya ang masa. Itong mata, ginagatasan niya na parang katarata. May actions pa yan. Sa kada line. Yun ata yung ano, di ba? Yung
nagpuputi yung parte ng mata, ginagatasan, kaya yun siguro sabi niya. Pero hindi ko alam kung yun yung katarata niya. May actions pa yan sa kada line. Kapag kapos sa halakhak, ganyan mag-clown ang mga mime, hindi makalabas sa box. Walang yatong isa buhay ngayong taon. Ang daming bungal na kasali, ang lala. Judges, handa na ba kayo? Para manghusga dito sa rapper na, alam mo na, gumawa ka na reaction channel na wala ka na ambag. Puta, lahat tinatanong mo sa amin, sana kami na lang nag-vlog. Mas madami pang ads kaysa sa nagigets niya na bars. Mas madami ka pang nanguyang chichirya, ano yan, ASMR? Si Batas tsaka Looney, binibreakdown ng jokes, bars, kada detail ng skill set. Si Jonas, ang binibreakdown, yung mga magjowang naghahalikan sa gilid. Ano ang problema mo? Kaya mo sila maglambingan, hayop ka. Pag mabigat punchline, expert opinion niya, technical yun, technical. Ano? Wala man lang knowledge o pag i-explain. Abangan nyo reaction channel ko. Unang battle, Wally versus Evie Babe. Nandito na naman tayo para manghusga ng mga rapper na tanga. Pinakamabentang linya niyang funny guy. Jonas, kapag judge ka na, ikaw ang pinaka-qualified. Pinakatangang rapper. At pasensya ka na, Beatroom. Siya din pinakakupal sa liga. Piruin mo, hindi pa nasipat yung video sa mismo na flip-top, ang dami nang yung views nakikita. Anak ng kakalabas pa lang ginagatasan na ni Iho. Lalo pag battle ng kalaban, pasimpleng itadown na niya yung stilo. Wala pang laban, binabanata na, parang presko ni Baron at ni Kiko. Pero para di halata, tingnan yung reaction niya, idadaan niya lang sa biro. Yo, what's up mga parkoy? Nandito na naman tayo para makinig sa isang rapper na tulig. Yun, natripan ko yung mga anggulong na nasipat ni Saint Ice doon, yung sa kung paano mag reaction video si Jonas, na pag may kalaban siya, para pasimpleng papanoodin yung laban para i-down yung kalaban. Kumaga ang gandang idea nun na obserbahan niya kung sakaling ganun man talaga yung ginagawa ni Jonas, o kung hindi man, pwede ka mapaisip na, oo nga, no? Tapos, yun, hindi ako pwedeng magsalita sa tingin ko, wala akong karapatan para sumilip sa overtime, kaya di ko na siya sisilipin. Pero, yun, pakiramdam ko naman, may mga parte, may mga linya si Saint Ice na magaganda na hindi lang nakukuha, kasi feeling ko meron din akong mga hindi nakuha. At yun, kung sa tingin nyo may lumipad, kagaya nung sinasabi ni Saint Ice kay Jonas, tatanungin ko kayo, comment lang kayo dyan kung ano yung hindi ko nakuha. Pero sa round 1, feeling ko pares pa lang silang nagpapainit. Tas may mga pumapasok konti na mga ilang linya sa magkabilang panig. Kaya pairamdam ko yung round 1 pwede siyang maging tabla. Pero pwede din siyang, sa akin, maging Jonas, kasi mas natripan ko yung parte niya dun sa, yun nga, yung tinanong niya kung anong iniisip, tas yun yung walang sinabi, na natatandaan ko pa rin yun. Pero pwede din siyang siguro tabla muna sa ngayon, kasi pakiramdam ko ngayon pareho silang nagpapainit. Pero tingnan natin yung round 2 ni Jonas. Yeah. Alam mo ba na pakinggan natin? Bravo! Ginagatasan ko raw yung liga. Pabibo kay Enigma. Bakit? Hindi ba? Tanginan to, kailan ko ba tinanggi, pre? Ha? Tanginan to tulig. Tanungin mo si Arik, siya pa nagbibigay ng link. Di ba, boss? Hati tayo sa kita. Tanginan to, bobo. Inanetos, pupunahin pa yung mga linya ko raw, walang kwenta, puro kwela. Samantalang yung mga sinabi mo, puro jokes lang yung bumenta. Di ba?
Ang ina neto, ako daw, lata ng nido. Ikaw nga yung kamukha ni Saito, gago. Sa poster, pag nasabi, ano yan, Saitong maputi? Kulit eh, no? Round 2 game. Boss, bukod pala kay Zenlook, etong si Saint Ice, baby siya. Isipin mo, sasapakin ka na niya pero mini event mo pa. Huwag ganyan, boss. Unfair ka nga kata. Eto pala yung sasapak sa'yo noon. Ibang klaseng pagkakataon. Isipin mo yun, ang dami nagmamahal dyan kay Arik tapos mag-isa ka ngayon. Pag pinagkukutusan ka ng mga to, iiyak ka, pra. Kaya naano ko tuloy yung isa kong rebat dun sa gubat. Pag pinagkukutusan ka ng mga to, iiyak ka, promise. Kung pumunta kang kalbo, lalabas kang atis. Pero bilib ako sa kapal ng mukha mo, ha. Nakuha mo pang humarap. Sa taong bibigyan mo ng kamao pero bukas palad kang tinanggap. Sinali pa ng isa buhay. Ang swerte mo naman, Kap. Tapos tinapat ka pa sa akin, di pahinga ka na agad. Kasi wala kang gagawing Saint Ice. Lalaban ka lang sa akin. Ako kailangan kong ipakita yung di nila sukat akalain. Sinali ako ng tournament, pampalakas ng bracket. Ikaw kaya ka nandyan para may labasan ako ng galit. Kasi pukin ang ina mo, Saint Ice, nung laban nyo ni Unico, 6 minutes kada rounds mo. Puro kakagulangan. Tapos sinali pa yung Mirage, yung isang tao pinagtulungan. Pero alam nyo ba kung paano siya nanalo dun sa laban? Pinasok ba naman yung Mirage, kaya yung parking nasa pawan? Parking? Yung parking dyan kay Unico. Tapos Mirage sasakyan. Mirage? Puta, kaya ko pala yung ganto? Oh, yung ginagawa kong simple, tol, big deal na sa'yo. Gusto siya pamantayan kasi yung mga sulat niya raw komplikado. Gago, wala kang karapatang magturo kung yung mismong laro nga hindi mo kabisado. Kasi kung ayaw nila maging kato kasi galit na galit sa mga nanlalain, Mac. Keso, sumasabay lang daw sa meta. Ulul, wag kang magmagaling. Kung epektibo yung estilo mo, iba't nandyan ka pa rin. Kung ayaw nilang maging kagaya mo, tol, wag mo silang pilitin. Wala kasi yan sa angas ng sandata, nasa kung paano mo yung gamitin. Kahit bigyan ka na magandang kargada, hindi ka pa rin sigurado. Walang silbi ang rifle kung di ka asintado, kaya hindi ko kailangan magbago o makinig sa wak mong payo. Kasi kaya kitang patayin ay sa paraang mas masaya ko. Kasi kaya kong gawin ang ginagawa niya. Kung gugustuhin ko lang, Brad, at kung pipiliin ko lang na tong karir ko hindi umusad, pero never kong gagawin yan. Para lang sa tao magtunog malawak, mas pipiliin ko pa rin mangupal, masaya na ako, malaki pa bayad. Kaya sige, mag-wordplay ka na. Ah, shit. Kaya sige, mag-wordplay ka na. Fuck! Kaya sige, mag-wordplay ka na. Ano, paulit-ulit ba, men? Natural Saint Ice, yun lang ang kaya mong gawin. Fake joke. Yun. Nagustuhan ko yung panamala niya, yung bubugbugin, yung pumunta kang kalbo, uwi kang atis. Parang ano siya, kapareha siya nung before the shot, Shumpert, after the shot, Beasley, mga ganun type shit. Pero bigla ako naisip tuloy yung rebuttal ko doon kay Plaridel sa gubat. Mukhang mabubugbog din ako ng madami tao, pero yun, antayin nyo na lang. Pero yun, yung seryosong part niya ni Jonas, nagustuhan ko din yung gigil niya, kumbaga yung pinupunto niya na kaya kong gawin yung gusto mong gawin pero hindi ko lang pinili kasi dito mas yun nga, sabi niya kikita siya, ganon. Pero yun, napansin din naman natin dun sa mga ilang laban niya na kaya niya nga talagang gawin yun. Tapos dito, kumbaga may mga konting pahapyaw nung party na yun. Yun, na-tripan ko yung round 2 niya. Kumbaga mas maganda yung round 2 niya para sa akin kumpara sa round 1 niya. Tapos yung sa fake choke,
Akala ko mag-choke na talaga siya. Pero nandun din sa parte na baka fake choke. Pero nung umahaba akala ko choke na. Kaya medyo para sa akin kapani-paniwala yun. Yun. Round 2 niya. Okay. Pakinggan natin yung round 2 naman ni Saint Ice. Yeah. Hati daw sila sa profit. Yun, tsaka yung mga rebuttals niya tungkol sa reaction video. Yo, what the fuck? Nag-brown out, man. Nag-brown out nga. Pero, yun. We're back. You know what I'm saying? Nag-brown out. Hindi ko lang alam kung naka-recover na ba yung internet natin. Pero, yun. Kailangan natin siya antayin. Siguro, ikakat na lang natin to. Pero, yun, nagustuhan ko din yung mga rebuttals ni Jonas, yung tungkol nga dun sa reaction video na si Arik pa nga daw yung nagbibigay ng link sa kanya, tapos yung hindi naman daw niya tinanggi na ginagatasan yun. Siguro paramdam ko yung mga yan, sila Jonas, sila Cripply, mga paldo na yan sa reaction video, no? Yun, solid din kasi yun, dati wala naman naggaganto. Tapos ngayon nagiging isang means na din siya para kumita yung mga MCs. Kumbaga, kumikita sila, konektado pa rin sa battle rap. Yun, alam mo yun, kumikita kami. Ako kahit pa paano meron din naman. Pero yung ano kasi, kumbaga yung mismong focus ko talaga para mas may expose sa battle rap kasi nga sobrang tamad ko manood. Pero yun, bumalik na yung internet. Check na natin yung round 2 ni Saint Ice. Mang 11, nakita mo si boss, ang liit ng kita, tapos yung kita mo doble. Pasok. Tsaka kahit sinabi ko sasapakin ko siya, una sa lahat, joke yun. Dapat alam mo yun. Pinabalik niya ako kasi alam niya gaano ako kalakas sa punching. Tsaka pinakitaan ko siya ng kamao kasi gusto ko mag-uprising. O sige, mahal niyo to? Mahal niyo yan mga brad? O sapakan tayo, kakampi ko kayo lahat. Alam niyo naman yung MP Light, di ba? Yung pinaka-solid niyang kanta. Pero alam nyo bang may mga kanta din siyang pinamagatang Serbesa, Yosip Alak, Agord, okay ka lang ba? Baka may pinagdadaan na mabigat. Guys, support na lang natin yung album niya, palabas na sa rehab. Kung yung kanta ni Zendluk, sa magnanakaw pampagana, dito na kayo kay Jojo, pang nang Jan Jones ng asawa. May bago pa siyang kanta. Galing sa heart, yung pamagat, Dede mo. Dede mo? Mahilig ka nga manggatas. Tago sa dibdib kanta mo. O gusto mo lang mag-trending ata kasi Dede cash yun. Dahil panay money moves na lang yan. Pang sariling benepisyo. Spotlight niya daw 1,000 larger than the sun. Jonas, aka BC Cicinio. Puta, palagi nagre-reklamo, hindi daw sikat mga kalaban. Dapat na daw itapat sa legend to. Paano ka naman aangat, palagi mo lang tinatanga lahat pababa sa level mo. Pero may bars na siya. Di ba nulaban yun ni Plasma? Hindi ako nandudukot ng laman, pero nakuha ko loob nila. Sige, pero pag dinukot mo ba yung laman loob ni Kuyang nakalinya, yayakapin ka na madla. Okay pala bars mo. Single meaning, nakakatawa ka, napapaghalata na yung common sense madalang sa kanya. Di kasi porke seryoso na banat mo, malakas na yung minention. Mataas lang yung reception kasi mababa expectations. Ngayon listen up, yung writtens niya di na nag-mature parang Peter Pan. Kung naging pera lang yung IQ, di ka makabibili ng mix and match. Yung sulat mo, chicken lang, daig ka pa ng PM1 yung sulat ko, chicken scratch, kaya lahat pang clinic yan. Wala nang
1-2-1-2 na i-set up kada 16 bars, merong 16 punch mala Peter yan hanggang pisngi niya ay mag-split na mala Mystica tapos bleeding niya nagsimula sa Peter Pan, no, tapos napunta na sa Peter yan, tapos magsi-split yan, parang Mystica, diba? Ng PM1 yung sulat ko, chicken scratch, kaya lahat pang clinic yan. Wala nang 1-2-1-2 na i-set up kada 16 bars, merong 16 punch mala Peter yan hanggang pisngi niya ay mag-split na mala Mystica tapos bleeding niya maging internal lagay critical kahit ang ninong niya magpapa-CT scan tago sa spirit na mala Ancient One. Tago sa spirit na mala Ancient One yung tas yung kahit anino niya magpapa-CT scan tago sa spirit na mala Ancient One, 'di ba yung sa Doctor Strange o kahit sa Avengers Endgame ata yun. Basta yung kalbo na nag-guide kay Doctor Strange yung sa astral projection, 'di ba? Tago sa spirit niya mala Ancient One. Yun yung pagkakaintindi ko doon na. Yun na lapit din nung multi na yon na pwede din siya maging flow. Mala Chris Benoit, diba? Yun, okay din naman siya. Kumbaga sa tingin ko mas magiging effective lang siya kung mas magiging mabigat lang sana at saka mas ma-appreciate siya kung yung pinakandulong punchline ay haymaker talaga. Kumbaga andun na tayo sa maganda yung pagkaka-deliver, pero hindi sa palagay ko hindi masyadong nakuha nung crowd yung punchline, yung dulong punchline. Sa tingin ko may potential siya na maging room shaker kung sobrang haymaker yung punchline niya sa dulo. Doon lang ako nakulangan, pero na-appreciate ko yun, sobrang ganda nun. O kala mo ending na day-ins na next week pa. Wala akong pake kung naka-win streak ka. Ako nga undefeated basta yung titignan na yung replay lang dun palang finish na. Yo! Bato sa'yo magpapagulong malaki treat charts, nakakamatay paggabuga parang peking cards, maya-maya pa sa ulap naka AJ1 yung ulo mo malapanay basura mala Pepsi man akin mahirap abutin baba ng Pringles can may magic kapag nagsispit ng mala Jeffrey tamas bagay na what the fuck man, we need to win streak ka. Ako nga undefeated basta yung titignan na yung replay lang dun palang finish na. Yo! Bato sa'yo magpapagulong malaki treat charts, nakakamatay paggabuga parang peking cards, maya-maya pa sa ulap na hindi ko nakuha yung key treat charts, yung peking cards. Pasok yun sa tingin ko. AJ1 yung ulo mo malapanay basura mala Pepsi man akin mahirap abutin baba ng Pringles can. Mahirap abutin baba ng Pringles can, di ba? Kapag nagsispit ng mala Jeffrey. May magic kapag nagsispit mala Jeffrey Tam. Tamas bagay nadalhin nyo liga alarik Riyam kaya itong kinaka-elims hanggang elims lang. Sabay-sabay na multi-flow at punches jokes, ano bang gimmick yan? Wala lang yung mga di mo kaya na pag wala si Lipcram, napaka-basic lang. Yang kupas mo nagalaw ngayon butas na't halatado, di lumakas mga duramo, lumakas ka lang sa tao. Yun, round 2. Pare silang may mga pumapasok na mga linya. Yun, maganda. Kumbaga parehas nilang sinubok yung sarili nila. Si Jonas sa parte na nagseryoso siya, tapos si Saint Ice sa parte na pinakita niya yung kaya niyang gawin kay Jonas. I mean, yung ginagawa ni Jonas down na pag may kasama siya, yung flow, jokes and shit. Kumbaga kaya niyang gawin mag-isa. Pero dito
sa tingin ko pwede ko siyang ibigay ng konti naman kay Saint Ice. Siguro dahil lang din doon sa flavor, yung doon sa multi, sa flow. Tas yung rebat din niya pumasok din. Kumbaga nagustuhan ko yung kay Jonas, kaya pwede ko nga din siya itable. Kumbaga meron lang konti siguro kumbaga dahilan para magpunta kay Saint Ice, yung kumbaga yung may kakaibang naging timpla lang dun sa round niya compared kay Jonas na parang isang diretso lang, tas kay Saint Ice parang may dagdag na pakulo, alam mo yun. Kaya bibigay ko siya ng konti yung round 2 para kay Saint Ice. Pakinggan natin yung round 3 naman ni Jonas. Yeah. Galing, no? Ginagawa mo yung ginagawa ko dati. Ang lupit mo, pare. Basic pa nga, eh. Okay ng teaching nga. Ang ina mo, pre. Grabe ka mambaon. Boss, gano'n ka pala mag-absorb ng jokes, no? 10 taon. Ang ina niyan. Tagal nun. King ina, sinisita pa yung kanta. Yung kanta ko, tol, sumikat yun. Siguro sinasabi niya na after 10 years bago nakabalik si Saint Ice simula nun dun sa joke niya suntok na. Taon? Ang ina niyan. Tagal nun. King ina, sinisita pa yung kanta. Yung kanta ko, tol, sumikat yun. Hindi katulad mo, ang wak. Buti pa yung kanta ko, dede. Yung karir nun, may hinaharap. Ikaw, king inang to, wala namang bilang, nagmamagaling. Tandaan mo, Ice, hindi ka uubra sa duling. Round 3, game! Pero battle out of nowhere. Di ba MMA fighter ka? Sige, iset mo laban natin. Tignan nyo to kung uubra. Mapapahiya ako sa gitna ng stage kasi hindi ako pupunta. Pero fighter tong si Ice. Ngunit di siya magaling at malakas. Kaya pala Ice, kasi pagdating sa ring, nanigas. Ang angas pa naman sa interview, kala ko talaga mala Bruce Lee. Puta, pagtungtong sa ring, ting ting ting, Sleeping Beauty. Pero pre, marunong ka eh. Alam mo kung saan ka lang nagkulang? Hindi ka tinuruan paano magdala ng unan. Kahit pillow neck lang sana. Pang safety lang. Di mo type? Matutulog ka lang pala sana ang sinalihan mo, pillow fight. Pero maswerte ka pa rin. Kasi walang AI. Kaya nakaligtas ka, boss. Sa mga edit na pagsapak, biglang lalabas yung Diyos. Pero kung ako... Gago eh, no? Na pagsapak, walang na ang sinalihan mo, pillow fight. Pero maswerte ka pa rin. Ayun yung maganda eh, no? Kumbaga, yung huling linya na pinanggalingan, I mean, yung pillow fight. Kumbaga, hindi siya ganun kalakas para sa akin, hindi siya ganun ka-effective. Pero yung sinundan, dahil medyo napahinga ng konti yung panga mo sa kakatawa, yung sinundan, kumbaga dun mas pumotok eh, no? Kasi walang AI, kaya nakaligtas ka, boss. Sa mga edit na pagsapak, biglang lalabas yung Diyos. Pero kung ako nakalaban mo nun, mas malala aabutin mo sa akin. Sa backstage pa lang, sasapakin na kita habang kumakain. Susuntok-suntokin ko yung mukha mo, kahit na dumugo pa. Sasabihin ko sa management natin, ikaw nanguna. Ito. Hindi ako ganon. Pagdating sa octagon, estilo ko kakaiba. Lalapit ako sa'yo, tapos yayakapin kita. Sabay ipaparamdam ko sa'yo kung gaano ka kahalaga. Gage. Estilo ko kakaiba. Lalapit ako sa'yo, tapos yayakapin kita. Sabay ipaparamdam ko sa'yo kung gaano ka kahalaga.
Ay, kinilig oh, kinilig. De, yung gagawin ko sa'yo, promise masaya. Ilalak ko yung legs mo, tas kikilitiin kita sa paa. Mag-ulula. Malamang marami na naman magagalit. Kasi puro ako patawa. Etong flip top, di na battle rap, comedy bar na. Eh puta, kasalanan nyo rin naman kung ba't di na ako nagseseryoso. Kasi sa tuwing nagte-technical ako, puta, nagtatawanan din kayo. Kaya mag-ulula na lang tayo rito. Hayaan na lang natin siguro yung mga katulad ni Saint Ice ang magpanggap na matalino. Kasi kontento na ako maging patawa sa mga tao. Kasi pag ginalingan ko pa masyado, mawawalan ka ng trabaho. Real talk, walang perpektong estilo. Lahat nabubutasan. Walang matalinong tao. Lahat nagugulangan. Alam mo kung anong kailangan? Pagdating sa laban, walang iba kundi ang mga judges pakisamahan. Lahat ng bara kong ibinaon, puro solidong pinag-isipan. Wala akong sinaya, kaya wala akong pagsisisihan. O kung di ako manalo rito, tama, wala akong pagsisisihan. At kung di ako iboto ng mga hurado, wala na lang pansinan. Yeah, round 3 ni Jonas. Yun yung inahanap ko eh, na kapag yun yung inaasahan natin sa kanya, yung ganong klase ng pagpapatawa, yung sunod-sunod na putang ayang, kumbaga hindi mo alam, sobrang relatable na hindi mo alam ba't hindi ikaw nakaisip yung sa kanya pa nanggaling. Kumbaga kuwang-kuha kagad niya yung kiliti, kaya sobrang lapit na. Ayun yung maganda kay Jonas, kaya isa din siya sa mga kinabibilib akong MC ngayon. Yun, yung round 3 niya, yung para sa akin pinakamalakas na round niya at pinakamalakas na round nitong battle na to so far. Hindi pa natin napapakinggan yung kay Saint Ice. Kumbaga, ang ganda lang din kasi kung paano niya nabubuo yung mga patawan niya. Nagsimula dun sa MMA, yung sa matutulog, tapos yung pag sinuntok lalabasin Diyos. No? Tapos yung nasa backstage pa lang sasapakin na habang kumakain, tapos sasabihin ko ikaw na muna. Kasi yung yayakapin, tapos paparamdam ko sa'yo kung gaano kakalaga. Yun, ang lapit lang kasi, yung classic na Jonas para sa akin yun. Pinakamalakas na round sa battle so far. Tapos, yun, maganda. Hindi naman pala siya, kumbaga kasi, yun nga siguro, iba din talaga siya pagdating sa live. Kumbaga, medyo itong laban na to nung mga naunang rounds nila, kumbaga yun, parang medyo patay din yung crowd. Siguro masyado mataas yung expectation dahil para sila main event. Pero nung nandito nga ako live, kumbaga nakaka-apekto siya. Kaya yung round to ni Jonas, nung napanood ko to nung live, akala ko hindi talaga siya ganun kaganda. Pero neto ngayon pinapanood ko, solid naman. Ayun, naaalala ko kasi nung laban na to, kumbaga nagkausap kami ni Jonas pagkatapos. Kumbaga sabi ko sa kanya na ba't hindi siya nagpurong patawa, ganun. Siyempre dahil base din sa pagkapanood ko lang mismo sa live. Kumbaga nung nandito kami pare sa venue, tapos tinanong ko siya ba't di siya masyado nagtodong nagpatawa. Siguro yun yung pakiramdam kong hindi ganun kalakas yung round niya, pero pinapanood ko okay naman siya. Pero yun, pakinggan muna natin yung round 3 ni Saint Ice. Yeah. Solid yung round 3 ni Jonas. Invite mo backstage, ngayon ang gago mo masyado. Alam mo ba kung ba't ako natalo? Sinabi sa amin may bonus na balato kapag mabilis mo na natapos. Hindi lang nasabi sa akin na ikaw dapat yung panalo. Solid. Pero putang ina mo, championship yun.
ibig sabihin ako'y subok na nga. Kung magkapisikalan man tayo, kaya ko itiklop yung damit mo habang suot mo pa. Huling ikot, flip-top game? Flip-top game? Anong feeling matanggal sa flip-top? Same. Tangina, ang sakit! Dapat ating battle lagyan natin ng bet. Yung matatalo sa atin, matatanggal ka ulit. Nawala ako sa liga, gawa ng kulit. Kinilangan mag-grow up. Ikaw natanggal ka sa flip-top, tangina ang kulit, sa kadahilan ng banuka. Kung natalo ako dati, puta ayos lang mamen. Ikaw natalo ka kay BR nung di pa siya gaano kagaling. Ito makulit, may 10 years ka para maghanda sa rematch, puta talo ka pa din. Minamahal ng tao pagkat 2010 yung feels. Yun lang hanggang ngayon, pang 2010 pati yung skills. Kaya panay na lang pamimiloso po. Wala namang filosofiya. O sige, anong nauna, yung manok o yung itlog ni Enigma? Ano? Ina mo. Sirit? Ang sagot? Siyempre, yung pagtitiwalig niya. Kasi flip-top lang tayo. Enigma lang ang sakalam. Ten. Tangay na, sinasabi palagi pag judging, di ba pati kanina, sa pakisama siya lamang. Ako naman nagtataka, bakit hiya di niya ramdam? Tulad nung sinumbata mo si Plasma, kesyo di dinepend yung ngalan niya. Puta, kamusta kaya yung nag-aambag sa rason kung ba't yung flip-top hate lumalala? Pero ginawa mo lang yung practical. At men, bilang family man, abot kita. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili. Kaya naman, next angle game. Tunay lamang ang mananatili. Nakipagtalo ka kay Zenlook tungkol sa siomay. Dun siya nag-rise. Pwes mapasiopaw man o siomay, wala kang integridad, ikaw ay pussy inside. Na sa pagiging showman yung pride, kaya sinabon ni Looney yung style. Si Darwin na nga lang daw katapat mo, wala ka pa ding evolution in mind. Darwin evolution, di ba? Yung Darwinism. Pudol mo lang kanilang inner child, gamit ang stilong nostalgic. Pues panis ka pa din sa akin kahit galawan na classic, mala freestyle na may topic. Sample? Yo, Boss Arik, mamili ka dito ng gamit, gagawin ko yung topic. Bote. Bote. Yung? Bote, yung bote. Yung bote. Kasi kanina, nilalait mo yung flow ko. Backshit ka. Para kang yung boteng yan, wala ka nang laman tapos plastic pa. Wala kang ganun. Kahit pilitin mo solid yun yung tas naano niya pa din sa maiksing panahon, 'di ba? Naisipan niya nung yung bote, tubig, tas konektado pa din sa flow. 'Di ba? Kung sa tingin ko yun yung naging proseso ng pag-iisip niya dun, yung i-connecta mo yung tubig sa flow. Tapos yun, naglaro na pack sheet ka, tas plastic pa. Solid na rebat yun. Para kang yung boteng yan, wala ka nang laman tapos plastic pa. Pero yun, sobrang hirap nun, yun sa gitna nung nung round magpi-freestyle. Kumbaga, kahit nung laban namin ni Saint ay sinubukan niya yun dun sa damit eh. Kumbaga, umaano talaga siya, sumusugal talaga siya sa mga laban, kaya sobrang lupit nun. Tas yun, yung mag-freestyle ka sa gitna, may tendency kasi na makalimutan mo yung buong pyesa mo dahil lang dun sa isisingit mo. Kahit nga maliit lang na parte kahit nga maiksing linya lang, pwede siya maka-apekto ng matindi. Tapos yun, isang buong tutugmaan mo pa na hindi parang freestyle talaga. Kaya yun, sobrang lupit nun. Hindi mo mag-technical, komedyante ka lang kasi. Ako parang tadhana pag nagjo-joke. Anak ka ng madre, huwag mo sabihin na wala ka sinasanto. Kakasigaw mo ng Lord patawad, pinaulanan ka ng bato. Ako sisigaw ng Lord patawad pagkatapos ko sa'yo. Oo, maglaban na lang kayo ni Basilio o ni Sinyo. Total dream match mo nga yun.
Ako na bahala kay Zaki, Katana, Carlito, kay Lipo, kay Trip dun sa zoning buwelta at ahon. Wala kang vision pang Hindi dinamay si Van, gago, no? Hindi dinamay si Van, no? kay Nandun. Trip dun sa zoning buwelta at ahon. Wala kang vision pang champion. Yang mata mo, parang dal sa Squid Game pag naghahanap na siya. Pues regalo ko sa'yo, kabaong total gusto mo, tao sa'yo nagdadala. Basag lahat kayo, kahit sinong tumayo sa harapan ko malalaglag. At ako matitira sa dulot, magbabasag ng alkansya. Pagkat yung TF mo, mas mataas nga yan. Kaso mawawaldas din to. Papaalala ko lang sa'yo na Jonas libre ang mangarap pero magastos, mabigo ang ina mo. Kaya mamaalam ka na kay Lipcram, malakas ka lang sa balimbingan. Kaya ko pampalawak ng isipan hanggang pantawanan hagik-gikan. Kaya ko mawasak pandiinan o classic matchup na dikdikan. Ang di ko lang kaya magka-chansang magka-champ ang ating liga na walang paninindigan. Balimbing! Yun, round 3. Kumbaga yun, mas makukuha mo talaga siya pag napanood mo din siya ng live. Kumbaga iba yung experience live at sa replay. Sobrang solid na laban. Yun, pero sa round 3 siguro yung round 3 ano ba? Kumbaga deciding factor talaga yung round 3 kasi yung round 2 para sa akin binigay ko siya kay Saint Ice. Tapos yung round 3 yung naging dahilan kung bakit binigay ko yung round 2 kay Saint Ice, yung flavor, yung mga pakulo na nakakaiba, yung flow and yung mga rhyme scheme. Kumbaga siguro nandun yung lahat sa round 2 niya. Kumbaga para siguro hindi maging nakakaumay, hindi niya na nilagyan o hindi niya na masyado nilagyan yung round 3 niya. Pero sa tingin ko yun din yung naging dahilan para maging pantay sila ni Jonas. Na kumbaga, pag sobrang dikit ng laban, hahanap ka na lang nung pwedeng maging butas o dagdag puntos ng isang MC. Tapos nung round 2 nga ni Saint Ice, parang yun yung naging dahilan ko kung ba't binoto ko siya nung round 2. Tapos nung round 3, parang nawala na yun. Tapos yung round 3 naman ni Jonas, sobrang lakas para sa akin. Alam mo yun? Kumbaga, sobrang saludo kay Saint Ice para dun sa freestyle, tapos sa mga magagandang sa freestyle sa gitna. Tapos sa mga magagandang anggulong napili niya. Pero para sa akin yung round 3, tingin ko yun yung pinakamalakas na round pa rin para sa akin doon ay yung kay Jonas. Kaya sa tingin ko ibibigay ko yung round 3 ko kay Jonas. So round 1 tabla, 2 Saint Ice, 3 Jonas, parang tabla pa rin siya. Pero yun, sobrang solid na laban. Yun nga, tuloy ko lang din yung kwento na hindi pala siya ganun kalayo yung agwat. Alam mo yan, hindi yung tamang term. Pero nung pagkatapos ng event na to, tapos nakausap ko si Jonas, tinanong ko siya bakit hindi siya masyadong nagpatawa, lalo nung dun sa round 2, kasi feeling ko yun yung round na pinakamahina niya. Pero nung pinapanood ko siya sa replay, parang hindi naman ganun kahina. Tapos yun, sabi niya kasi nga nung napanood niya yung laban din namin ni Saint Ice, kumbaga ganun daw kasi yung ginawa ko. Hindi naman talaga ako nagjo-joke. Kumbaga wala akong masyadong
pwedeng gamitin kundi yung style ko lang. Kaya daw hindi nag-joke si Jonas ng round 2 kasi gusto din niya ipakita yung na kaya niya yung ganong style. Tapos noon naalala ko din na nagkausap kami nung Flip Top anniversary. Yun doon sa hindi sa takeover, basta isang bar sa QC, basta nandun yung mga MCs. As yun, kumbaga nagtatanong-tanong lang ako dun sa mga hinahangaan kong mga MCs, kumbaga ng mga tips para mas matuto pa. Tapos yun, nagtanong din ako kay Jonas. Kumbaga na-open ko sa kanya na wala din talaga akong plano pang sumali sa isa buhay ngayong taon kasi hindi pa sapat yung lakas ko. Kailangan ko pang mas lumakas. Tapos parang sabi ko sa kanya, nandun ako sa phase na gusto kong mag-explore pa nung mga pwede kong magawa. Tapos nabanggit niya na kumbaga mag-stick ka na lang dun sa estilo mo kasi dun ka na mas unti-unting nakikilala. Yun, kumbaga naging ano ko din siya, ginagamit ko din siya na gabay. At the same time, yung mga pwede kong kuhaning aral sa iba, kinukuha ko ba din. Tapos yun, kumbaga parang napaisip lang din ako na sinabi niya sa akin na huwag masyadong mag-experiment. Tapos nag-experiment siya. Pero hindi naman pala ganun kasama. Kumbaga ayos din yung round 2 niya. Tapos yung round 3 niya, yun yung para sa akin pinakamalakas. Yun, solid. Tapos si Saint Ice naman nung hindi pa na-announce, wala pang poster ng Isa Buhay. Kumbaga, siya naman nag-reach out din siya sa akin. Kumbaga, paano daw ginagawa ko pag komedyante yung kalaban. Kasi, yun nga, diba, na nung nakalaban ko si Manda sa FRBL, yun, sobrang hirap din nun kasi, yun nga, pag sobrang layo ng style nyo, paano may ipapakita na kaya mo mas maging effective? Eh, diba yung komedyante, madalas sila yung mga crowd favorite. Paano mo siya maihihiwalay dun sa kanya? Tapos yun, parang sinabi ko lang din na pakita mo lang yung style mo talaga. Tapos pakita mo lang na may malaking pinagkaiba. Na kayang tabunan nung style mo, yung comedy niya. Kumbaga ganun lang yung ano. Yun, kala ko pa nga nung una kalaban niya si Manda. Kumbaga, nagdadalawang isip akong bigyan siya ng tips kasi puta baka si Manda yung kalaban niya tropa ko nga si Manda. Tapos yun, nasabi niya si Jonas, tas parang nasabi ko yun sa kanya, tangina mahirap yan kasi para sa kanya sobrang hirap tibagin ni Jonas. Siya sa mga MC na ngayon na sobrang talunin, tas nagawa ni Saint Ice yung imposible, kaya saludo. At yun, sa akin sa replay, round 1 tabla, 2 Saint Ice ng konti, round 3 para sa akin malinaw na Jonas yon, pero props dun sa freestyle ability ni Saint Ice, sobrang hirap gawin nun. At yun, makakalaban ni Saint Ice ay si Zaki. So panoorin natin sa susunod na episode yung Zaki versus Zendlook. Pero yun, maraming salamat sa inyo sa panonood ulit. Kung meron kayong mga gustong panoorin na laban o kung ano-ano mang shit na gusto nyong gawa natin ng gantong reaction video, comment lang kayo dyan sa baba. Pero mas trip ko kung battle. Yun. At yun, kung may hinahanap kayo, check nyo kasi baka nandiyan na yun sa Rough Said na playlist. Ulit ko, episode 70 na tayo. So meron na tayong 70 episodes. So may posibilidad na yung mga hinahanap nyo nandun na. At yun, maraming salamat. Ako nga pala si Raffian at ito ang Rough Said. I'm out, bruh.